Umabot na sa mahigit 50,000 ang naipamahaging family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalanta ng mga bagyo. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang relief operations at assistance sa mga residente na nasa evacuation center dahil sa bagyong Nika. Iyan ang ulat ni Kate Renya. Nakapamahagi na ng nasa higit 50,000 na family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang lahat ng FFPs ay direktang natanggap ng mga pamilya sa mga rehiyon na labis na sinalanta ng bagyo. Tinatayang nasa higit 32,000 ng mga FFPs na ang naibahagi sa buong Cagayan Valley, habang ang Ilocos Region naman ay mayroong higit 10,000 FFPs. Gayon din sa Cordillera Administrative Region na mayroong hindi bababa sa 7,500 na mga FFPs. Ayon sa kagawaran, makakaasa ang lahat ng ating mga kababayan sa kanilang pagiging maagap at mapagkalingang serbisyo sa gitna ng sunod-sunod na paghagupit ng bagyo sa bansa. Samantala, nagpapatuloy ang Angels in Red Vest ng SWAT Quirino sa pagtutok sa kalagayan ng mga internally displaced person o IDP sa 6 na bayan ng Quirino Province na hinagupit ng bagyong Nika. Namahagi rin ng food at non-food items ng DSWD sa mga tumutuloy sa evacuation centers. Matagumpay na nakumpleto ng DSWD sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pagpapakarga ng mga mahahalagang relief supplies para sa Apayao Satellite Warehouse. Nananatili namang naka-high alert ang Coast Guard Station Calayan at patuloy na binabantayan ang epekto ng bagyong Nika sa Cagayan. Namagay rin ng mga family food packs sa Barangay Poblasyon, Calayan, Cagayan upang maibigay ang pangangailangan ng mga residente. Samantala, mas naging maagap na ang pamahalaan sa pagtugon sa pagtama ng bagyong Nika sa bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, agad na naatasan ng mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na namonitor na daraanan ng bagyo. Dahilan para maiwasan ang anumang casualty. Ayon sa kalihim, ito ang aral na natutunan ng mga LGU sa pagtama ng bagyong Christine. Kasi ang failure natin sa Christine ay tinignan lang natin yung wind. Hindi natin tinignan yung depth and yung flow ng expected na tubig. Hindi nila na-anticipate na sa within 36 hours, 960 millimeters was dumped in Sorsogon. And that's a record number. Remember, Ondoy was only 480 millimeters and devastating para sa atin. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.